Mga boss, nagsisi ka na ba na binoto mo si BBM noong 2022? Yes or no? Mga boss, 30 million plus votes ang nakuha ni PBBM noong 2022 mga boss. 30 million plus votes ang napaniwala ni PBBM na babaguhin niya ang bansang Pilipinas. Kaya nga bagong Pilipinas ang kanyang motto or team mga boss na yung kanyang ikinakampanya, yun talaga ang kanyang plataforma. So, sa pag-aakala natin, so 30 million plus din ang nabudol mga boss dahil ito ang kinalabasan ng ating pagtitiwala sa kanya. Nakuha niya yung boto at tiwala nating mga Pilipino dahil sa pag-aakala nating itatama niya ang nanggawa ng kanyang mga magulang mga boss, na yun talaga ang pag-aakala din ni BP Inday Sara. Nalilinisin niya ang pangalang nadungisang Marcoses mga boss noong panahon ng kanyang ama na si Marcos Sr. At talagang marami sa mamamayang Pilipino ang umasa na sa kamay o pamumuno ni PBBM ay magiging maganda ang takbo ng bansang Pilipinas, na doon marami ding naniniwala sa panahon ng kanyang ama dahil sa marami din namang nagawang mga proyekto mga boss. Ito ang masakit dahil 3 years nang nakalipas ay inamin niya mismo na wala siyang nagawang mga proyekto, wala siyang build program, at napatunayan din natin na yung kanyang mga pinangako noong eleksyon ay hindi niya nagawa or natupad mga boss. Kagayan lang ng isa na gagawin niyang 20 pesos ang presyo ng bigas mga boss. Hanggang ngayon, mag 4 years na siya ay hindi niya nagawa yun. At sa kanyang panahon mga boss, no, ay tumuloy-tuloy ang paglaki ng utang ng bansang Pilipinas na walang proyektong nagagawa, walang mga bill programs, at mayroon tayong nakikita ay pinunduhan yung mga ayuda, AIX at tupad mga boss, na isa din sa mga nakikinabang ay ang mga politiko dahil ginagamit nila at doon naman dating yung pera at pinamimigay sa mga mamamayang Pilipino, at akala natin na sila yung hari mga boss at bida. So nagiging korap pa yung minsan ay hindi pa naaabutan yung iba at tagang pahirapan pa rin bago makuha. So pagdating sa mga kalamidad, mahina din si PBBM at talagang minsan ay nahuhuli siya at yung tulong na inaibibigay niya ay hindi sapat. Kadalasan ay pinakamalaki lang, nasa 10,000 ang bawat pamilyang Pilipino na mayroong malaking damage o nasanlanta, at nasa 5,000 lang yung mga hindi ganong damage. So sa panunungkulan ni PBBM, lumaganap at nagumpisa din ang kaguluhan sa politiko mga boss dahil ang kanyang katandem na si unity team na si BP Inday Sara ay naging kaaway niya. So parang reverse lang nung panahon ng kanyang ama na magkalabang mortal ang Aquino at Marcoses. So ito, second parang replay lang mga boss, Marcos naman at Duterte. Dahil sa kanilang ambisyon at balak na ayaw nang bumaba sa pwesto, ay binira nila ang mga Duterte mga boss. At ang pinakamasakit ay talagang ni-wipe out nila ang magulang ng mga Duterte or ang puno ng Duterte at dinala nila sa ICC dahil si FPRRD. At ngayon ay tuloy-tuloy pa ang mga panghahabol sa mga Duterte allies at tinatarget na ng mga ICC mga boss at sinasabing dadalhin na rin sa dahig yung ibang mga senador, mga dating police general at mga kalyado nila ni FPRRD mga boss para walisin at pahinain ang lakas ng mga Duterte.
So ganon ang naging legacy ni PBBM, at ang pinaka number 1 pa, pagpasok niya, pag-umpisa niya sa kanyang pwesto, nagtaasan bigla yung mga bilihin kagaya ng mga bawang, sibuyas, kamatis, yan mga boss, ay nagtaasan bigla lahat yan. Minsan pa nga nagtatago na ng yung mga sibuyas mga boss dahil sobra na ang mahal. So grabe, at nag-umpisa din sa panahon niya yung corruption na hanggang ngayon ay mali-malita na ang ginawa nila mga boss. Malita-malitang pera na ang kinuha nila sa taong bayan, yung pera ng taong bayan mga boss. At doon kaya wala tayong nakikitang mga proyekto dahil binulsa na ng kung sinong mga politiko mga boss. At ganyan nga ang legacy ni PBBM, kaya siguro sa 30 million na bumoto ay may kalahati doon na nagsisina or higit pa, dahil sa nakikita natin at sa survey, lumagapak na siya sa negative mga boss. Hindi lang zero kundi negative na ang ganyang trust rating na nakukuha sa taong bayan. So marami na ang mga Pilipino ang nawalan ng pag-asa at nawalan ng tiwala sa liderato ni PBBM. Ikaw mga boss, isa ka din ba sa mga nagsisi na kung bakit ibinoto mo si PBBM noong 2022?